Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos. Kasi what we are going to talk about tonight is very significant. And marami po ang, actually most of us, hindi natin napapansin itong story na to about Samson. Sino po nakakilala dito kay Samson? Alam niyo po ba kung ano story ni Samson? Sino yung nakakaalam kung ano yung famous story ni Samson? Di ba? Yung story ni Samson, pagka narinig mo yung pangalan ni Samson, yung ginupit yung buhok niya, nawala yung lakas. Di ba? Yun yung ano. Pero sino pa dito yung nakakaalam ng iba pang story ni Samson? Na hindi masyado na pag-uusapan. Di ba? Alam niyo ba kung bakit, kung anong klaseng babae yung pumutol ng kanyang buhok? Di ba? Marami ang hindi masyadong pag pinagdadaanan or hindi masyadong nababasa yung story ni Samson, no? Maraming Samsung. Pero kay Samson, hindi. So Judges chapter 15 verse 14, basahin po natin ito. As he approached Lehi, the Philistines came toward him shouting. The Spirit of the Lord came powerfully upon him. The ropes on his arms became like charred flax, and the binding dropped from his hands. Hallelujah. Before we continue, I would like to declare this powerful declaration of victory to everyone. No? That everyone here in this place, take this seriously mga kapatid, claim this. Everyone here in this place will be victorious, will be blessed by their remnants in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Sa mga hindi nakakaalam ng remnant, kung ano yung remnant, ito po yung tira. Okay? Ibig sabihin ng remnant ay latak. Alright? Naintindihan natin? Alright. So God will bless you by your remnant. Amen. Bakit ko po ito nasabi? Dahil pag-uusapan po natin ito ngayong gabi. No? Again, ulitin natin yung verse na binasa natin kanina. As he approached Lehi, the Philistines came towards him shouting. Talagang yung pasugod sumisigaw. The Spirit of the Lord came powerfully upon him. The ropes on his arms became like charred flax, and the bindings dropped from his hands. So God freed Samson for a fight. Diba? Ito yung sinabi ko last Sunday, for a fight and not from a fight. Madalas tayo mga kapatid, we are asking the Lord to free us from a fight. Tama? Pero ang Lord, He is freeing you for a fight. Marami sa atin yung may bondage. Pagka ikaw ay pinalaya ng Diyos dyan, kasi you need two hands to fight this battle. Amen. Mahirap yung makipaglaban ng ulo lang gamit mo, puro headbutt lang, tas puro sipa lang. Ang gusto ng Lord, gamitin mo yung buo mong pagkatao to fight this battle. No? So God is freeing you for a fight, not from the fight. Meron ka pa ring laban na kailangan labanan, pero God will free you with your two hands, with your two legs, with your whole being to fight this battle. Marami sa atin, mga kapatid, maraming magandang ginawa, maraming magandang ginagawa, just like the heroes of faith na pinag-uusapan natin, si Samson, si David, di ba? Si Peter, si Paul, si John, si James. Tama ba? Di ba, madalas ini-example natin yung mga words na nilagay nila sa kanilang book. Tama po ba? Madalas pinag-uusapan natin yung mga magagandang ginawa ng mga heroes of faith natin.
Tama? Madalas itinetestify natin yung mga magagandang ginawa ng mga kapatid natin na nandito ngayon, the living testimony. Amen? Madalas natin i-testify yan. Even in front of them. With or without them, we testify. Kasi may mga tao at marami talaga mga tao ang gumagawa ng maganda. But, nevertheless, they still tend to commit mistakes. Amen? Hello? Lahat po ng heroes of faith na pinag-usapan natin, from the Old Testament up to the New Testament, mga kapatid, lahat sila, they tend to fail. Ang totoong hero lang na pwede natin pag-usapan na walang ginawang pagkakamali ay si Jesus Christ. Pero lahat, kay Moises, kay David, kay John, o lahat mga kay David is the man after God's own heart, but still he committed mistake. Amen po ba? Kaya po, walang pwedeng magmalaki sino man. Amen? So pag-usapan natin mga kapatid, itong text na binasa natin. Si Jesus, mga kapatid, meron siyang ibinibigay sa bawat isa. Amen. Ano sa tingin nyo yung ibinigay ng Panginoon, no? Kay Samson by this time? Basahin natin yung 18, verse 18. Because he was very thirsty, he cried out to the Lord, no? You have given your servant this great victory. Must I now die of this thirst and fall into the hand of the uncircumcised? Then God opened up the hollow place in Lehi, and water came out of it. When Samson drank, his strength returned and he revived. So the spring was called En-Hakkore. Ibig sabihin nun, fountain of the crier. Alright? And it's still there in Lehi. Nandun pa rin siya, no? So Samson led Israel for 20 years to the days of the Philistines. 20 years. Tagal nun, no? All of us, merong ibinibigay sa atin ng Panginoon. Something significant. Amen? Sino po ditong walang natanggap sa Panginoon? Lahat po tayo meron eh. No? Huwag mo lang ikukumpara yung sarili mo sa iba kasi hindi mo ma-appreciate talaga kung ano yung binigay ng Diyos sa'yo. Lahat tayo may binigay ang Diyos. Materially, physically, emotionally, spiritually, may binibigay sa atin ng Panginoon. No? So, ang kailangan natin gawin is to take care and guard everything God gave you. We need to take care of it. No? God gave us a gift that is so precious. No? Sabi niya sa John 14, if I'm not mistaken, John 14:27, I will leave you physically, but, sabi niya, I will give you peace eternally. No? Kung di ako nagkakamali, yun ang sabi niya, I will give you peace that the world doesn't give. No? Itong kapayapaan na to, hindi kayang ibigay ng mundo. Amen? So, ang kapayapaan pala ay binigay ng Diyos. So, pag ang Diyos ang nagbigay, pwede bang kunin ng sino man yan? Sabi ng Lord, the peace I give you. My peace I give you. Alam niyo ba kung gaano katindi yung peace na meron si Lord Jesus? Di ba? Bumabagyo, nasa bangka sila, payapang-payapa siya. Natutulog. Ganong katindi yung peace na meron si Jesus. At ang sabi niya, my peace I give. Yung kapayapaan niya, no? The same peace na meron siya nung mga panahon na bumabagyo na nasa bangka is the same peace He is giving to us.
Nakuha natin? So, they can take it away because they didn't put it to you. Nobody can take away the peace that God gave you kasi wala namang sino man dito sa atin na nagbigay ng peace kundi si Lord lang. Amen ba? Nobody can steal the peace in you without your permission. Tandaan natin ito mga kapatid. Pag nawala yung peace sa'yo, it is because you allowed it. Pag nawala yung peace sa'yo, it is because you turned the responsibilities to them. Hinayaan mo na yung kapayapaan mo ay maging responsibilidad, obligasyon na ng mundo. Hello? Naiintindihan po ba natin? Alam nyo, nung sinabi ng Lord sa akin that no one can steal the peace I gave you unless you permit it to happen. Para akong Lord, sorry, o nga no. Kasi madalas ang mga tao nawawala ng kapayapaan. Madalas ang tao nadadala ng emosyon. Because of what is happening to their surroundings. Because of what happened yesterday. Because of what happened a while ago. Amen? Yun po ang napakahirap i-overcome. Pero nung nalaman ko yun, na ganun pala yun. Wala palang pwede makakuha ng peace sa akin unless I permit it. This is the day that the Lord has made. Amen? So the one who gave you this day is the one who put you in this moment of your life. So hindi pwedeng guluhin o hindi pwedeng sirain ng kung sino man ang araw na to para sa'yo. Kaya madalas yung sinasabi natin, nakakasira ng araw to. Don't let them be. Huwag mo silang hayaan na sirain yung araw mo. Kasi this is the day that the Lord has made. Ang Diyos ang gumawa ng araw na to para sa'yo. Biruin mo, may makita ka lang na hindi maganda sa social media, magugulo na yung buong pagkatao mo. Tama, mali? Ang daling guluhin ng araw ng isang tao. Biruin mo kahit hindi naman ikaw yung tinutukoy, pero dahil hinayaan mong makapasok sa iyo yung negativity, nasisira na araw mo. Hinahayaan mo nang masira araw mo. Kahit alam mo naman that this day, the Lord made it for you. Hallelujah. Alam mo, naiyak ako eh. Hindi lang halata. Pero naiyak ako nung narinig ko itong mga salita na to. Lord, masyado akong affected sa mga nababasa ko. Masyado akong nai-stress sa mundo. Not knowing na ikaw ang gumawa ng araw na to para sa akin. Kung ganon, hindi ko hahayaan sirain ito ng sino man sa paligid ko. Well, the one who gave this day or the one who made this day for you is also expecting for you to guard it. So you need to guard it. You need to fight for it. Amen? Kaya yung pong title ng ating pinag-aaralan ngayong gabi, Fight for It. Kailangan natin pangalagaan, kailangan natin bantayan, kailangan natin ipaglaban yung bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. Huwag nating hayaang masira. Di ba? Dahil lang sa, biruin mo, hindi naman directly sa'yo. Feeling mo lang ikaw. Pero hindi! Feeling mo lang meron. Feeling mo lang may laman. Yung mga nakikita mo, di ba? Alam nyo, ang daling sira. Dati, nung wala pang cellphone, nung wala pang social media, yung mga tao kapayapa. Tama, mali? Sobrang simple lang ng buhay dati. Ngayon, sobrang toxic na. Dati, mapunta ka lang sa isang grupo na puro toxic, doon ka palang magiging toxic. Yung marinig mo lang na yung pinariringgan ka lang, dati kailangan mo pang mapunta sa isang classroom o sa isang office
at marinig mo yung pinaparinig nila sa'yo para bago ka ma-toxic. Ngayon, kahit wala ng physical connection, kahit wala ng physical gathering, Facebook pa lang, sira na araw mo. Ganon kabilis. Naintindihan natin? So let us take care. Let us guard this day that the Lord has made for us. Let us guard the peace God gave to us. Don't let this overflowing emotion take over you. Don't let this overthinking take over you. Don't let this negativity take over you. Amen? You are more than what you think you are. Amen. Amen ba doon? Hallelujah. Alam mo, pag ang isang bagay binigay, iba yung dating eh. Tama? Pag binili mo, well, andyan yung pangangalaga, pero hindi masyado. Ako kasi, ang ugali ko, pag ibinigay sa akin, hindi ko to basta-basta binibenta or ibinibigay sa iba. Kasi bigay eh. Depende kung sino nagbigay sa akin. Pag yung nanay ko, yung tatay ko nagbigay sa akin, pinangangalagaan ko yan. Di ba? Lagi ako sinasabihan ni mama, wag mo isasanlayan ha. Meron siya binigay sa akin na kwintas. Nung binigay niya sa akin yun, okay pa. Nung mga tumatagal na, parang choker na. kasi nagkalaman ako eh, di ba? Medyo naging buff ako. Yung leg ko medyo lumiliit na. Medyo kailangan ko nang gumanyan para makita niya yung leg ko. Kasi onting ganito lang, wala na. Yeah, so, natitempt ako, no? Kasi parang gusto ko na mas mahaba eh. Pero sabi niya, wag mong iyan. Bili niya yun eh. So, I need to take care of it. Nililinisan ko pa yun. At yung bracelet na meron siya binigay na bracelet sa akin. Pag gumanon ako, nandito na, maluwag eh. Maluwag naman, baliktad eh. Nakikita ko yung dati, suot ni Lola eh. Tas, yung mga nakaraan, suot ko. Bigay eh. Iba pag binigay. Amen? Eh yung binigay sa atin ng Panginoon, paano natin to pinangangalagaan? Lahat po ng meron tayo ngayon, yan po ay regalo ng Panginoon. Di ba? Maaring may ambag ka, pero hindi mo ba alam na yung idea or yung fact na ikaw ay kumita o nagkaroon ng pambili dun sa bagay na yon, it is the way of the Lord. Because you prayed it once. Di ba? You prayed for it once. The Lord never forgets. So, matagal man ang naging proseso, matagal man ang inantay mo, pero hindi nakakalimutan ng Diyos kung ano hiniling mo sa Kanya. Kaya nga, yung iba, ingrato. No? Yung iba, ungrateful kasi hindi nila nilagay sa puso nila at sa isipan nila yung talagang pinag-pray nila 10 years ago. Di ba? Alam mo ba kung nasan ka ngayon? Pinag-pray mo yan 10 years ago, alalahanin mo lang. Tama, mali. And He can give more than what you ask for. Dati, nung binata pa ako, sabi ko, Lord, gusto ko magkaroon ng bahay na kahit maliit lang. Alam mo, kahit yun dyan lang sa villa. Kahit yung mga ganun lang kaliit, mga 32 square meters, okay na sa akin yun. Okay na sa akin yun. Pinagpipray ko yun 10 years ago. Exactly 10 years ago.
Pero ngayon, hindi lang 32 square meters ang binigay niya. Hindi lang ganun kaliit. No? Pambihira. Kung sa material na bagay lang, mga kapatid, kung sa material na bagay ka lang aasa, sobrang liit lang yan sa Panginoon. Kaya wag nating ibase yung kaligayahan natin doon sa material na bagay kasi lahat yan temporary. Alam mo, pwede nating i-testify yan just to edify one another. Pag binigay sa'yo ng Panginoon, pangalagaan mo. So ngayon, ganun yung ginagawa ko, no? Personally, kaya yung iba sinasabi siguro, OA ako. Di ba? Pero kasi alam mo, pag binigay ng Diyos, kailangan talagang pangalagaan. Amen? Bigay yun eh. Binigyan ka ng isipin mo na lahat ng binigay sa'yo ng Panginoon, pangalagaan mo yan. Business, di ba? Huwag mong pabayaan. Pangalagaan mo. But never be so attached with it. Hello? Ay, makinig kayo mabuti. Pag binigay sa'yo ng Panginoon, pangalagaan mo, but don't be so attached. God is a jealous God. Amen? Hallelujah. Binigyan ka ng motor, pangalagaan mo. Binigyan ka ng bahay, pangalagaan mo. Binigyan ka ng sasakyan, pangalagaan mo. Kaya yung iba sasabihin, panay naman ang linis mo dyan, baka magasgas na yan. Binigay ng Lord sa akin to. Di ba pag may nakakita ka, tricycle, jeep, di ba? Gift of God. They are proud. Tama? Proud sila gift of God. Yung iba, may makikita ka, pamana ni Bayaw. Di ba? Sa tricycle, pamana ni Bayaw. Pag kami, yung mga nakikita mo, gift of God, pambihira, take it. May mga binibigay sa atin ng Panginoon, pangalagaan mo. Alam mo, if God sees you, that you are so faithful for what He gave you, remember this, mga kapatid, He can upgrade it. Pero pag nakita niya, sabi niya, kung sino yung napagkakatiwalaan sa maliit, mas lalong pagkakatiwalaan sa mas malaki. Amen. So, nevertheless, mga kapatid, never let anybody identify you with your gift or with your mistakes. No? Marami sa atin yung nililabelan na yung tao pag nagkamali. Pero mo, sa dami mong magagandang ginawa, nagkamali ka lang ng isang beses, binansagan ka ng ganun. Hello? Diba, no? Nung si Daniel Padilla nagkamali, diba? Lahat ng lalaki damay. Pero yung isa nagkamali, siya lang. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Diba? You are so much more than that. You are so much more than that. Diba? Wag mong hayaan na i-label ka ng kahit sino man na ganyan ka. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Diba? Hallelujah. Si David, lagi natin siyang pinupuri. He is the man after God's own heart. Alam niyo ba kung gaano karumal-dumal yung kanyang ginawang pagkakamali? Despite the fact that he is the man after God's own heart. Diba? Sumikat lang si David because he is the man after God's own heart. Pero hindi natin masyado na pag-uusapan yung pagkakamaling ginawa niya. Hello? Diba? Pero tayo, biro mo, ang dami ng sakripisyong ginawa ng tao na to. Tapos, isang beses mo lang hindi nagustuhan yung ginawa niya, babansagan mo na siyang manloloko.
Sa dami ng tulong na ibinigay niya sa'yo, isang beses ka lang niyang hindi na pagbigyan dahil sumusobra ka na. Ikaw na pinakamasamang tao sa Kanya. Hello, are you there? Na-experience niyo ba yan? Di ba? Lahat tayo may ganyang experience. Yung lahat ng tulong, yung lahat ng kabutihan, ginawa mo na, pinipilit mong maging mabuti. Dahil yun ang sabi ng Diyos. Huwag kayong magsawang gumawa ng mabuti. So yun ang ginagawa mo araw-araw. You are trying your best. Di ba? To do good to others. Pero sometimes, umaabot ka na sa limit mo. Di ba? Hello? Naintindihan nyo? Umaabot ka na sa limit mo. Kaya nangyayari, ikaw na nagiging pinakamasamang tao sa balat ng lupa. 1 taon yun, mga kapatid. 1 taon hindi makaka-get over yung mga taong nadismaya sa'yo. Kaya don't let anybody else identify you with your mistakes. Yung iba naman, nakikilala yung tao because of the gift. Hindi na pinag-uusapan yung mga pagkakamali. Tama? Sabi nga alam mo, sino ka para i-rate ang isang bagay o ang isang tao? Di ba? Wala ka sa posisyon para mag-rate ng tao. Diyos lang ang pwede. So huwag ka magpapa-apekto. Di ba? Hindi yung katabi mo ang lumikha sa'yo. Diyos ang lumikha sa'yo. So yung Diyos na ito, na pinag-uusapan natin, siya yung mas nakakaalam kung anong rate mo. Sabi mo sa katabi mo, you are 10 out of 10. Wag mo hayaan na yung mga tao sabihin, alam mo ikaw, out of 10, 2 ka lang. Ang slow mo, maaaring slow siya doon sa basehan mo. Pero merong strength yan na mahina ka. Yes. Ang tao, iba-iba. Tandaan yan. Maaaring magaling ka sa bagay na to, pero mahina ka kung saan siya malakas. Amen po ba? Doon sa Judges chapter 15, verse 15. Diba? Sabi niya, and the bindings dropped from his hands. Verse 15, sabi, finding a fresh jawbone of a donkey, he grabbed it and struck down 1,000 men. Pambihira, mga kapatid. Jawbone, pinag-uusapan dito, fresh jawbone. Panga ng donkey. Isipin mo, mga kapatid, it is not by your might. Diba? It is the Spirit of the Lord who strengthens Samson. Diba? Hindi yung sobrang laki ng muscle niya kaya niya naputol yung nakatali sa kanya. No? Hindi dahil sa lakas niya or hindi rin dahil doon sa panga nung donkey kung bakit niya napatay yung 1,000 men. Diba? Hindi dahil doon sa jawbone na yun. Hindi yun dahilan. Di ba? Bilhin niyo, mga kapatid, no? Mabuti pa sana kung si Samson, nung bata pa lang may training na. Di ba? Yung bata pa lang, very passionate na siya sa donkey. Di ba? Pinag-aaralan niya, bata pa lang siya, yung donkey ganito pala. Yung jawbone niya pala, sobra yung lakas. Bilhin mo, sa loob ng bahay niya, puro donkey, no? May ribs ng donkey, may jawbone ng donkey, merong elbow ng donkey, di ba? Wala eh! Bilhin mo, biglaan, kung ano lang yun nandun, yun lang yung pinulot niya, yun yung ginamit niya to struck down 1,000 men. Amen po ba? Hallelujah. Ibig sabihin, mga kapatid, wala kang choice. Si Samson, walang choice. Sa tingin nyo ba, kung meron siyang option, di ba? Alam niyo sa mga games, merong spear. Kung meron lang siyang choice, kung meron lang siyang option kung anong pipiliin niya, halimbawa nakalatag na yung spear, yung arrow,
Ano pa? Sword. Sa tingin mo, pipiliin niya yung jawbone? Siyempre, pipiliin niya yung pinaka-best na sandata to struck 1,000 men. Hello? Baka nga kayo, di ba sa counter? Sino dito nakaabot sa Counter-Strike? Ilan naabutan ko Valorant. Yung Valorant, medyo lang. Di ba itinatapon mo yung baril mo pag may nakita kang mas maganda? Pipiliin mo yung mas malakas, M16. O pag may nakita kang rifle, yung one shot, pipiliin mo yun over the M16. Tama? Di ba pipiliin mo yung mas best? Pero, wala tayong choice. Si Samson, wala nang choice. Yun lang yung fresh, at least fresh. Di ba? Yun lang pwede niya, yun yung edge nung jawbone na nakita niya, freshly baked. Alam niyo, kung may choice lang tayo, sigurado, pipiliin niyo kung ano yung mas maganda. Amen? You know, there's a difference between a good idea and a God idea. Maaring meron magandang idea ka naiisip based on your preference. Pero iba yung idea na nanggaling sa Panginoon. Amen? 1 Corinthians o unang mga taga-Korinto 4:7. Paano kayo nakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo'y ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang o kung bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? So wala ni isa man dito ang nakakahigit sa isa. Dahil lahat tayo ay pinagkalooban lamang ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos ngayon, kung ano ang binigay sa'yo, fight for it but never boast of it. Amen? If God is with that donkey, mga kapatid, anong pipiliin mo? Between four weapon, meron tayong pistol, may M16, merong sword, may jawbone ng donkey. Anong pipiliin mo dun sa apat? If God is with the donkey's jawbone. Diba? Nakuha nyo, mga kapatid? Pipiliin mo syempre kung ano yung inanoint ng Diyos. The worst weapon that you have is better than what? The worst weapon that you have is better than the best weapon without God. Diba? Meron kang magandang gamit pero hindi naman nagagamit sa kaharian ng Panginoon at sa kalooban ng Diyos. Wala din. Diba? It doesn't have to be so impressive to be effective. Amen? Ito mga kapatid, lahat kayo may katabi. Tama? Sabihin nyo to sa mga katabi nyo. Tell your wife, your husband, your child, your parents, your parents, your loved ones, mga kapatid, sabihin nyo to sa kanila. I may not be the best and perfect person in this area of your life, but I am the one you've got. Ako na yung meron ka eh. Ako lang yung meron ka. Di ba? Huwag kang magreklamo. Di ba? Hindi man ako yung best for you in this area of your life, but I am the one you've got. Hindi man ako yung best son. Di ba? Hindi man ako yung best na panganay. No? Na iniisip nyo, na ideal panganay na meron kayo. Sana. But I am the one you've got. Di ba? Just like Samson, di ba? Meron siyang fresh jawbone na nakita. God did it. Diyos ang nag-orchestrate lahat nun. At least may jawbone na magagamit, di ba?
Tinanong ni Ding, Pastor, may laman po ba yung jawbone? Aba, malamang tinanggal. Ang bigat nun kung mayroon laman yun. Biray mo may utak pa. Baka tinanggal na. Pero fresh, bloody. Pagka fresh, medyo may dugo-dugo pa yun eh. Di ba? Wag mong tignan yung mga imperfections mo because God will use you mightily. Amen. Di ba? Ngayon, kung anong meron, kung sino yung mga kasama nyo sa buhay, huwag kayong magreklamo. Because God gave them to you. Di ba? Marami tayong ideal and perfect idea na gusto nating meron doon sa partner natin, doon sa friend natin, doon sa best friend natin. Pero yun ang binigay sa iyo ng Diyos. Yes. Kita nyo to mga kapatid, I will give you I will give you an example. Papipiliin ka, a strong and independent woman or a demure woman, pero pagka onting galiskis lang nagtatampo na. Ano pipiliin mo? Strong. Kaya kang ipaglaban. Di ba? Pwede naman both, pastor, di ba? Pwede naman both, pwede naman demure, di ba? Ang bihira. You can't have it all. Tandaan nyo to, you can't have it all. Hindi mo pwedeng makuha lahat. Amen? Hallelujah. May anak ka, medyo sinto-sinto. Yan ang binigay sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin, malaki tiwala ng Diyos sa iyo. When it starts with God, it ends in victory. But if it starts with me, sabi mo sa sarili mo, if it starts with me, it ends in defeat. Tandaan natin po yan, mga kapatid. Pero may grace ang Panginoon. Sometimes we start with us, but if you repent and acknowledge God along the way, it will still end in victory. Sometimes we started with God, pero may mga struggles sa buhay, but still at the end of the day, victorious. Amen? Hallelujah. Kaya wag po kayong mapanghihinaan ng loob. Si David, along the way, nagkamali, but he repented. At the end of the day, victorious pa rin siya. Amen po ba? Hallelujah. Sino po dito ang gusto maging victorious? Amen. So ngayon, pangalagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos. Huwag mong sirain. Amen po ba? Huwag mong sirain yung binigay sa'yo ng Diyos. Miracle yan. Hanggang ngayon, hawak mo pa rin yung binigay sa'yo ng Panginoon. Di ba? Biruin mo nga, yung si Monica, laging sinasabi ni Papa eh. Yung kotse niya, kakarag-karag, pero pagdala ni Monica, may divine intervention ng Lord. Nakakarating sa pupuntahan, nakakauwi. Di ba? Biruin mo kung si AJ gagamit ng jawbone, malamang, hindi pa nakakarating yung isang kalaban niya na himatay na siya. Kasi jawbone lang gamit eh. Paano to? Di ba? Di ba sinasabi nga ni Papa, tagal-tagal niya na nagda-drive. Ilang beses siya namatayan doon sa kotse ni Monique, 5 beses bago makarating doon sa bahay. Ilang kilometro lang yun, mga 3, 2. Pero si Monique nakakaabot ng San Isidro. Di ba? Kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos, pangalagaan mo. Huwag mong sirain. May imperfections yung asawa mo, may imperfections yung anak mo, huwag mo ikwento sa iba. Bago sila masira. Di ba? Bakit mo kailangan ikwento sa iba? Anong kinalaman ng ibang tao doon sa mahal mo sa buhay? Doon sa kapatid mo? Walang kinalaman yung ibang tao dyan. You don't need to tell everyone the imperfections of your God-given gift. Nakuha natin? Ikinuwento mo na sa iba, edi alam na ng lahat. Yung negative side ng regalo ng Diyos sa'yo, para mong ininsulto ang Diyos. Binigay sa'yo ng Diyos yan eh. Bakit mo sisiraan sa ibang tao? Bakit mo sisirain? Ang pangit nito, gigil mo ako.
Parang mainsulto ang Diyos. Na parang sinabi mo, nagkamali ang Diyos ng pagbigay sa akin ito. Mali. Di ba? But don't be so attached with the gift na binigay sa atin ng Diyos. Amen? Samson said something stupid. Sa John chapter, yung sa verse 16, sabi niya, then Samson said, with the donkey's jawbone, I have made donkeys of them. With the donkey's jawbone, I have killed 1,000 men. Tama ba yun? Wala man lang si Lord doon sa kanta niya. Di ba? Doon sa lyrics na ginawa niya. Wala man lang si Lord doon sa statement niya, doon na napunta sa regalo, o doon sa gift, doon sa remnant na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Di ba? With my job, kaya ako yumaman. With my business, kaya ako yumaman. Hindi ba pwedeng, by the grace of the Lord, binigyan niya ako ng negosyo para makuha ko itong mga bagay na to. Still end up in worshiping God. Amen? Don't be so attached. It should still start with praising God. Amen? So ngayon, grab what you have and God will use it to deliver you and to bless you. Huwag kang maghanap ng wala, mga kapatid. Kung anong meron ka, yun ang gamitin mo. God will use it. Hindi ikaw ang mag-orchestrate ng lahat. Kung sa tingin mo sablay yung meron ka, tingin mo lang yun, pero hindi yun ang tingin ng Diyos. Huwag mong harangan yung kalooban ng Diyos kasi nakikita mo sablay ito, hindi pwede. I would rather use someone na mas better compare dito. Hindi yun. Yun lang ang tingin mo. Pero ang Diyos, ang tingin niya, this is perfect for you to use. Ito yung meron ka eh. Huwag ka na maghanap ng iba na mas better. Amen? Grab it. Sabi ng isang business, advisor, sabi niya, kung gusto mo mag-umpisa ng negosyo, mag-ikot ka sa bahay mo. At kung anong meron ka, yun ang unang-una mong i-post. Doon ka mag-umpisa. Gusto mo mag-umpisa ng negosyo sa selling, kung anong meron ka. Kaya nga naggumawa ko ng page eh. Kaso walang bumibili. Pero okay lang, di ba? At least ginawa ko yung part ko. Alam mo yung DV, daily variety, di ba? Pinost ko lahat doon ng mga gamit na ayoko pang ibenta, pero gusto kong itry. Di ba? Pero walang bumibili. Parang gusto yata, bigay na lang. Pagka siguro nilagay ko doon, all free, ang dami siguro magme-message, no? Hallelujah kayo. Oh. Business instructor yun o business advisor yun. How much more si Lord sinasabi niya ngayon sa'yo, grab what you have. Amen? So God gave you that job, but that's just a jawbone. Kung mawala yung job na yan, para sa'yo, kung mawala sa'yo yung job na yan, God would rather kill another donkey for you. Tandaan niyan. Hindi ka niya pababayaan. He will not forsake you. Amen? So don't let yourself deceive you from the wind. Amen? Huwag mo hayaan yung sarili mo i-deceive ka doon sa panalo na nagawa mo. O doon huwag mo hayaan na parang, alam mo yun, pagod na ako eh. Di ba? Sa Judges chapter 15 verse 18, because he was very thirsty. Mga kapatid, si Samson nanalo siya, no, by striking 1,000 men. Marami sa atin, yung marami nang nagawang mabuti, marami nang nagawang maganda, yung effort natin sa pagtugtog, effort natin sa pagli-lead ng isang ministry. But sometimes, darating tayo sa point na ganito. He was very thirsty. He cried out to the Lord, "You have given your servant this great victory." Amen. Lahat po tayo nakaranas ng victory, tama? Sa ministry natin, sa buhay natin. Ang sabi niya, must I now die for thirst and fall into the hands of the uncircumcised? Ngayon pa ba ako matatalo? Dahil lang sa uhaw? Dahil lang sa pagod, ngayon ka patatalikod, mga kapatid? Dahil lang sa hindi mo nagustuhan ng mga nangyari sa paligid mo, ngayon ka patatalikod? Naintindihan natin? But God is so faithful. Ano kailangan natin gawin? We just need to refocus.
Sabi mo sa katabi mo, refocus. Focus ka lang ulit. Di ba? Marahil tayo ay naiiba lang. Naiiba lang talaga yung focus natin kasi masyado tayo na-attach sa gift na nawawala na yung focus natin dun sa nagbigay ng gift. Kaya nangyari, na-worn out tayo, napapagod na tayo masyado. No? Sabi nga it is okay not to be okay. Pero huwag kang susuko. Ang problema, nagpe-pretend kang okay ka. At the end of the day, sumusuko ka na lang. Kasi napapagod ka na magsabing okay ka kahit hindi okay. Wala namang nag-uubliga sa'yong sabihin mong okay ka kahit hindi ka okay. Ngayon sinasabi ko, kung hindi ka okay, di magsabi ka. Tama? Mas maganda yung open. Kaya nga may purpose yung mga katabi nyo. Di ba? Pagka hindi ka okay, andyan yung katabi mo to strengthen you. E pag sinabi mong okay ka, anong i-expect mo sa katabi mo? Hindi naman tayo superhero. Si David nga, sinasabi niya, why are you so downcast, O my soul? Siya na yun, ha? The man after God's own heart. Ikaw pa? Napaka-in denial natin, no? Masyado. Pag may nagtanong sa'yo, okay ka lang? Okay lang ako. Tapos magpo-post ka. Sorry, ha? Wala naman ako pinatatamaan, pero yun kasi nangyayari. Napapagod na ako magsabi ng okay lang ako, kahit hindi. Wherein, wala naman nag-uubliga sa'yo na sabihin na okay ka lang lagi. It's okay not to be okay. Just be true to yourself. And be open with your brethren. Alam mo mga kapatid, nawawalan ng sense yung brethren natin eh. Kung kailan kailangan, ayaw mo tanggapin. Tama, mali. Ang taas ng pride. Di ba, merong pinost si Pastor Nicky yung, sabi yung, tungkol sa pride. It never forgets the wrongs. Tama ba? Basta hindi siya nakakalimot sa mga pagkakamali. Kaya pagka nagkamali, nagbe-burst out agad. Kasi ang taas na ng pride eh. Tama? Hallelujah. Naiintindihan po niyo yung pinag-uusapan natin? So in conclusion, stop murmuring about the donkeys, what is lost, or that is lost. Yung mga nawala sa buhay mo, nitong mga nakaraang araw, hayaan mo. Those are just donkeys na ginagamit lang ng Panginoon to sustain you. Kung nawala yon, kung nag-fail yon, so be it. God would kill another donkey for you. Kayang gawin ng Diyos yun. Ang kailangan mo lang talaga ay yung tamang position ng paniniwala at tamang position ng kaalaman. Di ba? Ano yung pinag-aaralan, ano yung na-share ni Pastor Pao, yung nalaman namin kay Pastor Nicky, yung sabi niya, ang dapat na itinatanim natin sa tao, 4 na bagay is the Word of God. Ano pa? The right belief, faith, and vision. Amen? Kung alam mo, you cannot give what you don't have. So dapat unahin mo natin sa sarili natin. Para nang sa ganun, mag-overflow at madama yung iba. Amen po ba? Ngayon, pansin nyo, di ba? Parang onti ng Wednesday. Pag Sunday, parang minsan onti na lang din. So be it. God will bless the remnant of His people. Kung ano yung natira, He will use it to deliver us. Amen. And to bless us. Hallelujah. Mga kapatid, it's not about your ability. It's not about how good are you. It's about God. It's about God strengthen us to do everything. Amen? So, stop singing about the donkeys. No? Stop adoring the gift God gave you. Start adoring God. Start praising God. Start testifying more about the Lord. Di ba? Refocus because there's a spring of joy. There's a spring of strength. There's a spring of love. No?
Ang kailangan mo lang talaga mag-refocus. Don't diminish your gift, but don't also depend on it. Amen? Let God use it. Amen. Sino, taas po kamay ng handa magpagamit sa Diyos. Hallelujah. Yung akala mo, wala kang sense sa buhay na to, wala kang kwenta, no. Yan ang sinasabi ng mga kasama mo, mga nasa paligid mo, but God is telling to you right now that you are very useful in His kingdom. Hallelujah. Pwede ba tayong lahat ay tumayo at tayo magpasalamat sa Panginoon? God, we thank you for this night, for reminding us who we are in your kingdom. Thank you for reminding each and every one of us here to be grateful sa mga regalong binigay mo sa amin, sa mga regalong binigay mo sa kanila. For reminding us to take care and guard the gift that we have, to fight for it. Hallelujah. Lord, I declare victory sa simbahan na ito dahil ikaw po ang nagtalaga ng bahay-sambahan na ito. Wala pong tao ang sino mang pwedeng sumira nito. Bagkus sa inyo po nang galing ito, O Diyos. Wala pong tao ang pwedeng magsabi na ito ay failure, for it is yours, Lord. Hallelujah. Ito po ang aming salmo at dalangin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.